So, etong naganap po na itong eleksyon ay eleksyon po ng mga senior citizens. So, naabutan po namin ito na ang nagpapatakbo ng eleksyon ay ang barangay chairman, which is hindi talaga pwede dahil dapat ang nagpapatakbo ng eleksyon ng mga senior citizens ay non-government. So, sila po mga senior citizens na nasa barangay ang pwede lang humawak at ang mga iba pang officials ng mga senior citizens. Hindi po pwede ang barangay at ang mga staff nito na humawak ng elections. Kaya po ito sinita ni Ma'am Mara Tamundong dito. So, ang sagot po ng barangay ay sila na lang daw ang mag-facilitate at wala pong bahid ng daya. Walang kadayaan, bahid ng kadayaan. So, hindi talaga pumayag si Mamara dito na mga siwa ang mga taga-barangay. Kaya, ang barangay captain ay nakinig kay Mamara sa una. Then, okay na. Then, nung magbibilangan na, ay dumating ang taga-OSCA at kitang-kita naman sa video, dinig naman sa video na talagang tinawagan niya ito. Ora mismo, dahil nga sa pagsita sa kanya ni Ma'am Mara. Ganon po ang nangyari at yun din po ang aking naobserbahan kay barangay chairman. At dito, si Ma'am Mara ang pinaringgan ng husto ng taga-OSCA na pinupolitika ang ating mga seniors, na ang mga seniors ay wala ng kalayaan na mag-isip na parang hinahawakan na ang mga seniors. So, which is maling-mali. Kaya dito ay nagalit si Ma'am Mara at hinahanapan ng pruweba ng ebidensya ang taga-OSCA. So, panoorin po natin ang video. Bakit barangay ang nagpapatuloy? Bawal po yan. Nakailang po sa eleksyon. Non-partisan LG. Sinong incumbent na kayo, kung official kayo ng barangay, bawal Hindi, election committee yan eh. Hindi pwede, chairman, kahit ikaw bawal ka dito. Kaya hindi ako lumalapit. Kaya nga, bakit sila ang nakaupo dapat? Ibang tao po na citizen ng barangay, hindi yung elected na nasa office ng elected. Kahit na nag-appointed yun sila sa barangay eh. Bawal yun eh. Hindi, andito naman yung national commission. At saka fair to, pinag-usapan to, maayos naman yung sistema eh. Oo nga, hindi sa akin lang kasi, syempre, kahit pa paano, dapat aware po tayo dun sa bawal, baka pwede. Wala namang problema na... Oo, kasi election rules namin to. Pinag-usapan Ay, ako. hindi yung election rules ng barangay. Ito po ay non-government organization ng mga Hindi may sino. pagtalo sa'yo. Basta itong election na to ay napakaparehas. Okay? Eh, paano natin masasabi yung kung yung magpapacilitate, eh, hindi naman dapat? Yung mga elected na ng mga senior president, papalitan lang nila kailan-elect. Ang akin lang, kung ikaw nagsisilbi sa barangay, bias na agad yun, meron kang kandidato o yung ano. Kaya pinagbabawal na sila mag-candidato. Hindi, bawal pa rin kung magpapacilitate. Mismo ang barangay, dapat ibang citizen, hindi secretary, hindi barangay appointee. Kasi gusto niya palitan natin. Dapat sana yung ibang citizen. Hindi, mahirap yun. Kasi organization ng senior citizen, sila yung mag-identify, sila mag-elect ng members ng pumili. O kung Kukuha tayo sa senior, sa mga nangangasamang paano ba? Sino yung officers ngayon ng senior? Wala kami pinaumpong officers sa senior. Wala namang officers sa senior. Ulitin ko lang po, okay lang po ba na, di ba binabasa, itataas tapos siya nagtatara dapat months. Kukuha lang ako ng, okay lang ba na patabi ko yung dalawang kagawad ko, to witness si Hans andito at saka si Lito Mendoza. Okay ha? Para lahat may nag-witness din.
Pero itataas nyo naman yun eh. Ipapakita nyo pa rin. German, pwede mo rin. Sa Tara, pwede rin makabili natin. Sa Tara, wala na. Dapat open yan. Dapat wala kayo dyan. Open yan. Sino ang magtatara? Sige. Sino po ba gusto niyo magtara? Sige. Ako po ay... Hindi niyo ba kayo kilala ugali ko eh. Open ako talaga. Hindi pa po ako kasama dito, ma'am. Ate, dapat mo lang maya dito. Okay, ganito po gagawin natin ha. Ito pong election na to ay sumulat ako sa OSCA para bigyan nila ng approval yung ating halalan. At the same time, request ko na i-witness nila yung election at the same time yung counting. To give the floor para makapagsalita yung pinadala ni kinatawan pagsasalitain ko si Mr. Hindi siya kinaalay first name niya eh. Banggitin ko na yung apelido. Mr. Natividad. Ito po yung mic. Magandang araw po. Chairman, ilan po yung tanong ko lang ako, sino po mga senior citizens ng barangay? So, ito pong mga ito. Pasensya na kayo, tatanong lang po, just identify. Officer po ng ano. Kayo po ay sa, parang nakita ko na kayo. Officer po Aurora ng officer. Oo. Kayo po ang kasama na natin yan. Kayo po yung taga-NCSC. Opo. NCSC. Ano sa office po kayo? Kay Attorney Kiano. So, you are the authorized representative ng Attorney Kiano. The witness. Then, authorized po kayo to witness. Ito po ay nakabase sa konstitusyon at doon sa RA 1994 na kung saan sinusuporta ng konstitusyon na magkaroon ng organisasyon ng mga people's organization to represent yung mga marginal sector. Non-government organization na supposed to be non-political. So yun po yung gusto namin linawin dun sa ako po sa bilang Oscar. Personal opinion at ang alam ko po, dapat po ang mga non-government organization isusulong nila ang interest ng kanilang constituents. Non-political. Kaya ako po ngayon, nalulungkot po kagad ako kasi nakita ko may Mara. Ay, hindi kasi. May Mara. Kasi yung kasi po, mayroon kaming karanasan na kung saan napopoliticize yung issue ng senior citizen. Yung po sana ang iwasan natin. Ngayon, kami po ay, kung titingnan po ninyo sa batas, ang OSCA po, doon po kami sa serbisyo paglilingkod sa senior. Di ba? Noon po kasi, nabigyan ng malaking importansya ang mga senior citizens organization. Ang malungkot lang po, ang pasensya na po ako po ay brutal na nagsasabi lang ako ng totoo. Nagkaroon po kasi ng issue na kung saan nagkaroon po ng partisan politics. No? Yung pang hindi na po yung interest ng senior. At yung boses ng senior, hindi na talaga naririnig. Kundi naririnig na lang yung boses ng ilan. Ng ilan. So, eto po, sana po marinig ang tunay na boses ng senior. Sana po, kung sino po yung mga representative nandito. At sana po, mailabas yung tunay na damdamin ng senior citizens. At maisulong yung interest ng senior citizen. Huwag po sana yung interest ng mga, alam na natin mga interest group. Di ba? Na to the point na nasisira o nabibigyan ng issue na maling impormasyon na nakakarating sa mga senior citizen na naaawa po kami sa OSCA. Susugod po sila ron para lang yung ID nila ay palitan, i-register ang Manila City Hall. Pero ang siyudad po ng Manila, mamumuno po ni Hani Lacuna, ni Mayor Hani Lacuna, totoo po yung 500 pesos a month. Kaya po yung pinangako ng ibang grupo, sana po, yun lang po sana, wag po tayo maging kasangkapan ng mga interest group. Dahil ang siyudad ng Manila, doon lang po, trabaho lang po, servisyo totoo. Wala po pinapanigan. On the ground lang po kami. Kilala ko na po kayo, di ba? Dito pala tayo magkita-kita, kulay pula.
Pala ko, ako blue. Kasi may Immaculate Conception Day po ngayon eh. Bago ako pumunta rito, nagsilbi mo na po ako yung aking tungkulin sa Panginoon. Diba? Ako blue and ako. Sana po, mangibabaw po rito yung kagustuhan ng interes ng senior citizen. At yung paspas ng sa makatotohanan ng serbisyo para sa mga senior citizen. Kasi nakakaawa po, nagagamit sila. Nagagamit po sila. Ito yan, nagsalita ako, hindi ko alam eh. Bisita lang po ako rito, sir. Bisita lang po ako. Tsaka alam ko itong forum na to, eleksyon. Kaya kung may tanong ka, usap tayo sa gilid. Sige, puntahan kita. Okay, ganito na lang, ganito ha. Wala tayong issue muna. Magbibilang tayo. Ganito na lang. Pero kasing appeal doon sa likod kanina na kinatawan din naman ng senior na hindi rin naman taga rito. Which is si Presidente sa seniores. Sabi niya, doon daw sa pagtatara, kung pwede daw, taga-barangay na lang. Total magtatara lang naman eh. Huwag na raw yung nakapula. Okay lang dyan si Kagawad Vicky. Okay lang? Ayan. Okay lang, bilangin na natin. Kasi po, totoo lang, meron din po akong, hindi, mamaya na po yan. Iuhuli na natin yan. Okay. Ganito lang po gagawin natin. Bibilangin na natin. Sabi na nagbibigay ako ng pera. Siya, ma'am. Excuse me po paano niyo nasabi nagbibigay ako ng pera? Andun po ako sa barangay ito. Kailan ako nagbigay? Andun po ng araw na. Bigay ka tigpa Para saan? 500. Para saan? Basta Para bigay ka. saan? Para saan? Kasi sinungalingan niya. Para saan yung binigay kong 500? Para nga, saan? Para saan nga? Tinatanong kita. Ikaw nga tinatanong kita. Akala ko saan? Ako, hindi ako politician. Kasi nga tinutulungan. Ganyan na tayo. Tama na po yun. Ano para saan? Yung sa saan? Saan ang ebidensya mo? Ikaw magsabi, ma'am. Ikaw magsabi. Ikaw nagtuturo sa akin eh. Ikaw nabigay. Tuturo eh. Sabi ko para saan yung 500? Sabi mo ebidensya. Nasaan? Pakita mo. Ipakita mo. Ipakita mo. Sabi mo naman pera yung namimigay. Namigay, ipakita mo. Ipakita mo. Ang ebidensya mo.